Kabanata 1441. Nang magising si Zachary kinaumagahan, nakaalis na si Charlotte. Nang hipiwan niya ang una nito at ang bakanting espasyo sa tabi niya, hindi maiwasan ang pagkalumbay. Biglang may pakiramdam ng kawalan na pumasok sa kanyang puso. Maya-maya, narinig niyang tumunog ang kanyang telepono. Mensahe yun mula kay Charlotte. "Hubby, sasakay na ako ng eroplano ngayon at babalik ako mamayang gabi. Maging mabait ka at magpahinga ka. Hintayin mo akong umuwi." Ang malalambing niyang salita ay parang sinag ng araw na pumuno sa puwang sa kanyang puso ng init. Dahil sa kanyang ginawa, napangiti si Zachary. Hindi niya inakalang kaya nitong maging ganoon ka-sweet. "Kung sana ay bumagal ang oras at humaba pa ang buhay ko, magiging perpekto na ang lahat." Sa isip na iyon, pinilit ni Zachary na bumangon ang kanyang marupok na katawan. Wala siyang oras na masasayang dahil marami pa siyang kailangang asikasuhin. Nang makarating si Charlotte sa Mount Phoenix kinahapunan, naghihintay na sina Hailey at Sam sa pasukan ng nayon. Nang makita nilang papalapit ang sasakyan niya, sabik silang kumaway. Pagbaba niya ng sasakyan, nagkwentuhan sila habang naglalakad. Dahil hindi siya nakaabot sa seremonyang pang-alaala ni Dr. Felch, dumiretso muna siya sa libingan nito upang magbigay galang. Pagbalik nila sa bahay, nagbantay ang mga tauhan ni Charlotte sa labas habang si Sam naman ay nagluto. Samantala, dinala ni Hailey si Charlotte sa silid-aralan. Sa loob ay may mga lumang estanteng kahoy na puno ng iba't ibang uri ng libro. Mayroon pang mga aklat na sulat kamay. Bukod doon, may mga gamot din sa mga istenti. Maayos ang pagkakaayos ng lahat. Ipinaliwanag ni Hailey ang bawat isa kay Charlotte, umaasang may mapapakinabangan siya roon. "May ikinwento ba sa iyo si Dr. Felch tungkol kay Francesco habang binubuklat ni Charlotte ang mga libro? Ano ang itsura niya? Ilang taon na siya? Saan siya nakatira? Mayroon ka bang detalye sa pakikipag-ugnayan? Anumang lumang impormasyon ay makakatulong." Sa totoo lang, tinanong na rin ako ni Bruce ng mga iyan dati, sagot ni Hailey. Bihirang banggitin ni Dr. Felch si Francesco. Sa katunayan, tuwing napag-uusapan siya ay nagagalit ito. Tinatawag siya ni Dr. Felch na pasaway at rebelde at wala ng iba. "Subukan mong mag-isip pa ng mabuti para may maalala kang ibang palatandaan," giit ni Charlotte. Tungkol sa edad niya nag-isip ng mabuti si Hailey. "Naalala ko na, pinagalitan ni Dr. Felch si Francesco dahil gusto nitong bumaba ng bundok nang akala niya ay natutunan na niya ang lahat. Pinagsabihan din niya ito dahil sa pagiging mayabang kahit isa pa lamang siyang binatilyo." Habang binibilang sa mga daliri, idinagdag niya, "Kinuha ako bilang alagad ni Dr. Felch 1 taon matapos umalis si Francesco. Noong panahong iyon, 14 na taong gulang ako. Ibig sabihin, halos kaedad ko lang si Francesco." "Hindi maaari," gulat na sabi ni Charlotte. "Hailey, 19 ka lang ngayong taon. Ibig sabihin ba niyan ay halos kaedad mo lang si Francesco?" Marahil ay mas matanda siya ng kaunti, kinamot ni Hailey ang ulo. "Pero bata pa rin siya. Ang binatilyo ay mas bata sa 18. Kahit na 18 siya noon, 23 lang siya ngayon." Naguluhan si Charlotte. Ang maalamat na si Francesco ba ay 23 taong gulang lang? "Akala ko dati ay nasa katanghaliang gulang o matanda na siya." Hindi pa ulit-ulit na umiling si Hailey. Bata talaga siya. Nang tanungin ako ni Bruce tungkol sa kanya, hindi niya inusisa ang edad ni Francesco. Ibig sabihin, inakala rin niyang mas matanda ito. Magandang balita ito. Sa wakas, may nakuha tayong lead. Punong-puno ng kasabikan si Charlotte. "Hailey, may iba ka pa bang palatandaan? Subukan mong mag-isip pa." "Ibang palatandaan?" nagkunot noo si Hailey habang pilit na nag-iisip. "Natatakot akong wala na talaga akong maibibigay sa iyo." Sa sandaling iyon, pumasok si Sam na may dalang kape at sumabat. May isang kapansin-pansing bagay tungkol sa kanya. Mahilig siyang mag-alaga ng mababangas na hayop. Tama iyon, na panginig si Hailey sa alaala. "Nang una akong dumating dito, may lobo sa likuran na pag-aari ni Francesco. Inutusan ako ni Dr. Felch na pakainin iyon at halos mamatay ako sa takot. Sa huli, pinalayan na lang niya iyon." Nang marinig iyon ni Charlotte, napunta ang isip niya kay Danrick. Mahilig din itong mag-alaga ng mababangas na hayop. Kaya pala magkasundo sila ni Francesco.
Ano pa ang iba pa niyang tanong? Iyon lang ang alam namin. Umiling ng taimtim si Hailey. Sa totoo lang, tinanong na rin ako ni Bruce ng mga iyan nang tumawag siya. Hindi ko rin naalala ang 2 puntong ito noon kahit papilit kong inaalala. Ayos lang, sasabihin ko sa kanya. Pagkatapos noon, agad na ibinahagi ni Charlotte ang bagong impormasyon kay Bruce bago ipinagpatuloy ang paghahanap sa silid-aralan ni Dr. Felch. Bigla, may natisod siyang lumang litrato. Nasa loob nito ang isang figure na nakaluhod sa tabi ng isang batang sugatang lobo. Kuha iyon mula sa gilid at tila malayo ang kinatatayuan ng kumuha ng litrato. Bukod pa roon, nanilaw na ito na para bang nababad sa tubig. Dahil dito, mas lalong mahirap makita ang malabong figure. Gayunpaman, makikita pa rin ang payat na figure. Tila isa siyang binatilyong may maikling buhok, na nakasuot ng pantalon na may camouflage, berdeng t-shirt, itim na sapatos na goma, at sombrerong dayami. Sino ito? Tanong ni Charlotte kay Hailey nang nagmamadali. Si Francesco. Iyon masayang sagot nito. Charlotte, saan mo nakuha ito? Si Francesco. Yan inilapit ni Charlotte ang litrato sa ilaw upang mas makita. Ngunit sobrang labo na talaga para may makilala. Maliban sa payat na figure, wala nang ibang malinaw. Oo, tumanggaw si Hailey. Nang una akong dumating dito, narito na ang litrato sa silid-aralan. Ngunit nawala ito matapos ilipat ang ilang libro at gamot. Paano mo ito nahanap? May iba pa bang litrato? Punong-puno ng kasabikan, kinuna ni Charlotte ng litrato ang larawan at ipinadala ito kina Ben at Bruce upang magsagawa sila ng investigasyon batay sa bagong lead. Wala na, iyon lang ang nag-iisa sigurado si Hailey. Sinabi ni Dr. Felch na ilang estudyante sa unibersidad ang nakakuha ng litratong iyon nang hindi sinasadya. Pagkatapos, ipinadala nila ang larawan sa kanya. Sa katunayan, nabanggit niya na ayaw ni Francesco na kinukuhanan siya ng litrato. Bakit tinatawag mo si Francesco sa pangalan niya at hindi sa titulo? Hindi ba mas nakatatanda siya sa iyo? Tanong ni Charlotte habang ipinapadala ang impormasyon kay Bruce. Ipinagbawal iyon ni Dr. Felch, paliwanag ni Hailey. Nagalit siya nang umalis si Francesco rito upang mag-aral ng makabagong medisina dahil naniniwala siyang sapat na ang tradisyonal na medisina. Nang suwayin siya ni Francesco, nasira ang relasyon nila. Tama iyan, sumabat si Sam habang may pinupulot. Pagkatapos noon, tumanggi ng kilalanin ni Dr. Felch si Francesco bilang alagad niya. Sa mga nagdaang taon, hindi na niya binanggit si Francesco. Kung hindi dahil kay Mr. Noct. Natigilan siya sa kalagitnaan ng pangungusap, nag-aalala na baka may masabi siyang hindi dapat. Alam na sinusubukan pa rin nilang itago ang katotohanan sa kanya para kay Zachary, na pabuntong hininga si Charlotte. Isinasaalang-alang na narito ako para hanapin si Francesco, sa tingin ninyo ba ay wala na akong alam? Ah, tama iyon. Nagpalitan ng tingin sina Hailey at Sam nang matauhan sila. Dahil hindi sila exposed sa mundo sa labas, simple lamang ang paraan nila ng pag-iisip. Kaya mas nahihirapan silang pagdugtong-dugtungin ng maraming bagay. Nga pala, sabi ni Charlotte, binabago ang paksa, ano ang mga plano ninyo sa susunod? Wala pa kaming tiyak na plano sa ngayon. Ang gusto lang naming gawin ay ayusin ang bahay, sagot ni Sam. Tumutulo ito kapag umuulan. Nag-aalala akong mabasa ang mga libro ni Dr. Felch. Umaasa akong babalik kayo kasama ko, mariing hiling ni Charlotte. Lumalala na ang kalagayan ni Zachary. Dahil hindi pa natin nahahanap si Francesco, nag-aalala akong. Charlotte, tiyak na tutulong kami dahil kailangan mo kami, mabilis niyang sagot. Gayunpaman, nais ko munang ayusin ang bahay bago umalis. Maaaring abutin ito ng ilang araw. Ayos lang ba iyon? Oo, syempre, agad siyang tumanggo. Kung ganoon, magpapadala ako ng tao para sunduin kayo. Para sa ngayon, dadalhin ko muna ang ilan sa mga librong ito at ang litrato. Walang problema. Pagdating ng gabi, pinili ni Charlotte ang ilang libro tungkol sa paggamot sa mga lason at umalis sa Mount Phoenix kasama ang litrato. Ang gintong liwanag ng paglubog ng araw ay bumalot sa daan pababa ng bundok. Matapos mawala sa rearview mirror ang mga anyo ni Hailey at Sam, iniurong niya ang kanyang tingin at tiningnan ang lumang litrato na hawak niya. Bago umalis, naipadala na niya ang litrato at lahat ng kaugnay na impormasyon na natuklasan niya kay Bruce,
na umaasang makakatulong ang bagong lead sa paghahanap kay Francesco. Hindi naghihintay ang oras sa sinuman. Sa oras na iyon, 14 na araw na lang ang natitira sa kanila. May mabigat na puso, iniutos ni Charlotte. Magmaneho ng mas mabilis para makauwi tayo ng mas maaga. Oo, Mrs. Noct. Matapos matulog buong araw sa bahay, pinilit ni Zachary na bumangon at maligo bago bumaba upang kumain kasama ang mga bata. Akala niya ay nakabawi na siya ng lakas. Hindi inaasahan, nang bumaba siya ng hagdan, nang hina ang kanyang mga paa. Kung hindi dahil kay Ben na hamuli sa kanya, baka nahulog siya sa hagdan. Mr. Noct, may ipapaabot po ako. Nagkunwari na may mahalagang sasabihin, naglakad si Ben pababa kasama si Zachary habang nagsasalita. Sa totoo lang, ginagamit niya ang sariling lakas upang suportahan si Zachary. Dahil dito, hindi napansin ng iba pang mga tauhan at katulong na may mali. Pagdating ni Zachary sa ibaba, sinalo siya ng mga bata. Daddy, Daddy, Uncle Zachary, Uncle Zachary. Hi kids! Pinaalis ni Zachary ng dahan-dahan si Ben bago yumuko upang buhatin ang mga bata. Sa kanyang pagkagulat, nakaramdam siya ng hilo ng gawin iyon. Mr. Noct, labis na nag-alala si Ben. Masyado kayong maingay, sigaw ni Robbie. Bumalik kayo sa upuan at umupo kayo ngayon. Sandaling natigilan, bumalik sila sa hapagkainan, bagamat may pag-aatubili. Habang umaakyat ang mga bata sa kanilang upuan, sinamantala ni Ben ang pagkakataon upang tulungan si Zachary sa kanyang upuan. Pagkatapos, nakangiti siya habang nakikipagkwentuhan sa mga bata. Kids, nag-enjoy ba kayo sa paaralan ngayon? Oo, nag-enjoy kami. Nagkaroon ng pagsusulit ngayon at nakuha ko ang perpektong marka sa lahat ng asignatura. Ako rin. Natuto kami ngayong araw kung paano kumanta. At pati na rin kung paano mag-drawing. Ikinwento ng mga bata kay Ben ang lahat ng kanilang ginawa sa paaralan. Si Robbie lang ang hindi nagsalita. Sa halip, tahimik niyang dinala kay Zachary ang isang baso ng maligamgam na tubig. Daddy, uminom ka ng tubig. Salamat Robbie. Napakahina ni Zachary kaya hindi niya kaya na makipag-usap sa mga bata. Dahil dito, nagsalita si Ben para mailihis ang atensyon nila. Ngunit nakita iyon ni Robbie. Nang makita kung gaano kahina ang kanyang ama, labis siyang nasaktan. Gayunpaman, itinago niya ang damdamin at nagtanong na lamang, Daddy, ang pagod mo talaga. Ayos lang, hinapahaplos ni Zachary ang buhok ng bata. Bumalik ka sa upuan. Panahon na para kumain. Okay, bumalik si Robbie sa kanyang upuan. Matapos ihain ni Hana at mga katulong ang huling putahe, nagsimula na ang lahat sa pagkain. Dahil kakaunti lang ang gana, pilit na kumain ni Zachary ng ilang kagat bago bumalik sa itaas. Gayunpaman, sa sandaling tumayo siya, nahulog siya. Mr. Noct, bagamat naabot ni Ben siya sa oras, huli na. Nahulog si Zachary sa tabi ng hapagkainan. Daddy, ito ang unang pagkakataon na hindi na niya nakayanan ang sarili at bumagsak sa harap ng mga bata. Biglang nagkagulo ang lahat. Agad dinala ni Ben si Zachary sa kanyang silid at hiniling ang presensya ni Reyna. Samantala, nakatayo sina Jamie at Ellie sa tabi ng kama. Bagamat nanginginig habang umiiyak, pinipigilan nila ang kanilang sarili na magsalita. Si Robbie naman ay nanatili sa sulok at hindi naglakas loob lumapit. Gayunpaman, patuloy ang pag-agos ng luha sa kanyang mga pisngi. Sa hapagkainan, naguluhan sina Hana at mga katulong sa hindi inaasahang kalagayan ni Zachary. Tanging mga anak ni Danrick ang nagpatuloy sa pagkain, hindi alam ang nangyayari. May sakit ba si Uncle Zachary? Mukhang oo, talaga naman. Mukhang seryoso ang kalagayan niya. Bakit hindi ginawa ni Auntie Charlotte na dalhin para gamutin siya? Abala ang lahat sa kani-kanilang gawain. Bagamat nagbabantay sina Morgan at iba pang babaeng bodyguard sa tatlo, nakatutok ang atensyon nila sa itaas. Nag-aalala silang lahat tungkol kay Zachary, kaya walang nakinig sa usapan ng tatlong bata. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsimulang hamupa ang tensyon. Ngunit sa pagkakataong iyon, umiyak na rin si Reyna. Talaga, hindi ko na alam ang gagawin ko. Nang tumawag ako kay Dr. Wright, sinabi niyang ihanda na ang pinakamalala. Ako. Dapat may paraan, tumanggi si Ben na sumuko. Tatawag ako kay Bruce agad.
Kanina, sinabi niya na may ibinigay na bagong lead si Miss Lindbergh. Baka, marahil. Ben, nakabalik na si Miss Lindbergh, si Marino ay sumingit upang iulat ang pagdating ni Charlotte. Agad na nagmadali si Ben upang salubungin siya. Paglabas ni Charlotte sa sasakyan, nakita niya ang ekspresyon ng mga bodyguard at tauhan, at nanginig ang puso niya, at dali-daling pumasok sa bahay. Miss Lindbergh tumakbo si Ben sa hagdan patungo sa kanya. Ano ang nangyari sa kanya, tanong niya nang may pag-aalala. Nanghihina siya matapos kumain, sabi ni Ben na nanginginig ang boses. Ngunit sa ngayon, naayos naman ang kalagayan niya. Pero sa ganitong kalagayan, siya. Nag-inig si Charlotte habang nagmadaling pumasok sa silid. Nang makita kung gaano kahina si Zachary sa kama, nanginig ang kanyang katawan. Mommy, ang mga bata, na nailabas sandali lang, bumalik habang umiiyak nang marinig nilang bumalik ang kanilang ina. Nahimiti si Mr. Knock sa tabi ng hapagkainan, kaya natakot ang mga bata, bulong ni Ben. Nasaktan ang puso ni Charlotte nang makita ang mga bata na umiiyak ng sobra hanggang sa nanginginig. Nagmamadali upang yakapin sila, na nagpakita siya ng matatag na mukha at tiniyak, "Kids, huwag kayong umiyak. Siguradong gagaling si Daddy." Kahit pilit nilang itigil ang pag-iyak, hindi pa rin nila mapigilan ang kanilang hikbi. "Mommy, mamamatay ba si Daddy?" Si Ellie ay hindi nakapagpigil sa pagtatanong. Hindi siya mamamatay, sagot ni Charlotte nang nanginginig ang boses. "Siguradong gagaling si Daddy. Ililigtas ko siya kahit ano paman." Ngunit, walang ngunit, sagot ni Robbie na may luha sa pisngi. Kapag sinabing gagaling si Daddy ni Mommy, tiyak na gagaling siya. Kailangan nating maniwala kay Mommy. Itinakip ang bibig, nanginginig si Ellie sa pag-iyak. Gayunpaman, hindi siya naglakas loob na magsalita. "Kasalanan ko dahil sa hindi pagiging masunurin. Siguradong napag-alitan ako ni Daddy kaya siya nagkasakit," sabi ni Jamie na puno ng pagsisisi. "Kung maging mabuti at sumusunod lagi, gagaling ba si Daddy?" "Gagaling siya, Jamie," hinaplos ni Charlotte ang kanyang ulo. Huminga ng malalim, na pinanatili ang composure, at inutusan, "All right now, may sasabihin ako kay Mr. Ben. Bumalik na kayo sa inyong mga kwarto." Kasunod nito, dinala ni Lupin at mga katulong ang mga bata. Ngunit habang naglalakad, patuloy na tumitingin ang triplet sa kanya na may malabong mga mata. Pagkatapos tumayo, pinunasan ni Charlotte ang kanyang mga luha at iniutos, "Mrs. Ralston, magpahinga na ang lahat ngayong gabi. Huwag mag-alala, ayos lang ang lahat bukas." "Oo, Mrs. Knock," umalis si Hannah upang isakatuparan ang utos ni Charlotte. "Marino, magbantay sa labas," utos ni Charlotte. "Oo, Mrs. Knock," tumanggo si Marino at umalis. Sa oras na iyon, tanging walang malay na si Zachary, Reyna, Ben, at Charlotte lang ang nasa silid. "Reyna, maging tapat ka sa akin. Gaano na katagal ang natitira sa kanya?" tanong ni Charlotte. "Tumawag ako kay Dr. Wright ngayon sa telepono, at sinabi niyang hindi maganda ang kalagayan," sabi ni Reyna. "Base sa pagtataya kanina, 14 na araw na lang ang natitira. Habang lumilipas ang mga araw, lalala lamang ang kanyang kalagayan. Kung hindi pa natin mahahanap si Francesco, magiging malala ang kahihinatnan." Labis na nag-alala si Ben. "Ngunit ngayon, nauubusan na kami ng ideya. Nakahanap ako ng ilang lead." Kinuha ni Charlotte ang ilang libro ng medisina at iniabot kay Reyna. "Reyna, mabilis mong tingnan kung may magagamit dito. At ito rin." Iniabot ni Charlotte ang litrato kay Ben. "Ito ang larawan ni Francesco. Subukan mong alamin kung ano ang makukuha mo rito." Kabanata 1445. Nang suriin ni Ben ang litrato, nagulat siya rito. Siya ba yun si Francesco? Ito ay larawan ng isang batang lalaki. Sa katunayan, mukha siyang teenager. Kinuna nito ilang taon na ang nakalipas. Sa mabilisang kalkulasyon sa kanyang isip, dagdag ni Charlotte, mga 7 hanggang 8 taon na ang nakalipas. Kahit noon, bata pa rin siya. Ibig sabihin, malamang nasa 21 taong gulang na siya ngayon. Nagulat siya. Sa lahat ng panahong ito, inakala kong matanda na si Francesco. "Ako rin." Tumanggo siya. "Kaya, palpak ang ating hula. Gayunpaman, dapat mong simulan muli ang investigasyon. Naipadala ko na rin ang litrato kay Bruce, ngunit maaari kang magsiyasat sa ibang paraan."
Agad kong sisimulan, sinabi ni Ben at nagmadaling umalis dala ang litrato. Miss Lindbergh, tungkol sa mga librong medikal na ito, kailangan ko itong ipasuri sa mga espesyalista sa tradisyonal na medisina dahil hindi ito saklaw ng aking kaalaman. Hawak ang mga libro, dagdag ni Reyna, at maaari ko rin bang eskan ito at ipadala kay Dr. Wright para masuri namin ng magkasama. Sa ganitong kalagayan, wala na itong gaanong kabuluhan, sagot ni Charlotte. Gayunpaman, gawin ito ng mabilis. Sige. Matapos umalis ang lahat, malungkot na tumingin si Charlotte kay Zachary. Lumapit siya sa tabi ng kama at tinakpan ang katawan niya ng kumot. Dahan-daang hinaplos ang kanyang mukha at tahimik na ipinangako, ililigtas kita. Sa sandaling iyon, nag-vibrate ang telepono niya. Si Michael ang tumawag. Hawak ang telepono, lumabas siya sa balkonahe at sumagot sa tawag, "Hi Michael." "Charlotte, pasensya na. Sana hindi kita naistorbo." Gentle at maalalahanin gaya ng dati si Michael. "Ayos lang. Ano ang balita?" tanong niya ng mahinahon. "Hindi ka nag-reply sa aking mga mensahe nitong nakaraang araw, kaya nag-aalala ako tungkol sa iyo. Gayunpaman, gusto ko lang ipaalam na babalik na ako sa M-Nation bukas. May oras ka ba para?" "Michael, pasensya na. Hindi ako magiging malaya sa mga araw na ito. Nais ko ang ligtas mong paglalakbay pabalik." "Sige." Tila nadismaya si Michael. "Sa ganitong kaso, panatilihin mo lang ang pakikipag-ugnayan sa akin. Kung may problema ka, pwede mo akong hanapin anumang oras." "Salamat." Nang papatayin na ni Charlotte ang tawag, may narinig siyang boses sa background. "Miss Brown, hindi ka pwedeng pumasok." "Miss Brown." "Michael, ayokong bumalik sa M-Nation. Nais kong manatili dito sa HCT upang hanapin si Hector." "Helena," sigaw ni Michael. Pagkatapos, mahinang sabi niya kay Charlotte, "Charlotte, kailangan ko nang umalis. Pasensya na." "Paalam." Napangisi si Charlotte matapos tapusin ang tawag. Iyon ay boses ni Helena kanina. Sa kabila ng tagal, inaalala pa rin niya si Hector. Walang duda na tapat siya rito. Sa kasamaang palad, hindi ito nagtatapos ng maayos para sa masama. Habang papasok na muli sa silid, napansin niya ang florera ng bulaklak sa balkonahe. Naalala niya kung paano tinamaan si Zachary ng isang florera sa hotel. Ipinakita ng investigasyon ni Michael na aksidenteng natamba ang florera ng pusa, ngunit hindi siya kumbinsido at naramdaman na kakaiba ang pangyayari. Sa kasamaang palad, wala siyang oras para magsiyasat pa dahil lumala na ang kondisyon ni Zachary. Sa pag-iisip, naisip niya kung may ginawa ba iyon dahil sa paghihiganti. Si Helena kaya ang may gawa nito. Habang dumaan sa isip niya ang haka-haka, naramdaman ni Charlotte ang higpit sa kanyang dibdib. Kung ginawa iyon ng isang tao para maghiganti, hindi ko hahayaan na palampasin ito. Kung hindi tinamaan ni Zachary ng florera, hindi sana lumala ng ganito ang kanyang kondisyon. Kaya, ang taong nagtapon ng florera ang totoong salarin, at pagpapabayarin ko siya. Hawak ang isip na iyon, agad na hinanap ni Charlotte si Ben. Pagkatapos ibahagi sa kanya ang mga hinala, ipinadala niya ito upang muling siyasatin ang pangyayari. "Sige, naiintindihan ko. Agad kong sisimulan." Tumango si Ben. "Tungkol sa litrato, nakagawa na ako ng kopya nito, kaya ibinabalik ko na ang orihinal sa iyo." Natanggap ni Charlotte ito. "Pumunta ka na." Agad na umalis si Ben. Sa una, balak niyang bumalik sa silid ni Zachary, ngunit nang lumabas siya ng silid-aralan, nakita niya si Gama na palabas ng silid habang niyayakap ang kanyang manika. "Auntie Charlotte." "Anong nangyari, Gama?" Dali-daling lumapit si Charlotte para sunduin siya. "Late na ng gabi. Bakit hindi ka pa natutulog?" "Nagkaroon ako ng masamang panaginip. Natakot ako." Niyayakap niya ang leeg ko. Yamakap siya sa akin at umiiyak. "Auntie Charlotte, nami-miss ko si Mommy." "Huwag kang umiyak, Gama. Ginagawa ko ang lahat para hanapin si Mommy mo. Matatagpuan din natin siya soon. Magpakabait ka at matulog ka na." Dala niya si Gama pabalik sa kanyang silid at inilapag sa kama. Bigla, nakita ni Gama ang litrato na hawak ni Charlotte at nagtaka, ano iyon? Nang sabihin ni Charlotte na litrato iyon, inabot ni Gama at tumingin ng mabuti. Tahimik niyang sinabi, "Ito, mukhang
Biglang lumaki ang mga mata niya at sumigaw, ito si Mommy. Ha! Napahinto si Charlotte sandali, hindi makapaniwala, paano siya magiging mommy mo? Lalaki ang bata na ito. Hindi, ito si Mommy. Si Mommy iyon, paulit-ulit na sabi ni Gamma habang nakatitig sa litrato. Sige na, kumalma ka na. Hindi gaanong iniisip ni Charlotte. Magpakabait ka at matulog ka na. Habang nagsasalita, inihiga niya si Gamma at tinakpan ng kumot. Nang subukan niyang kunin ang litrato, ayaw itong bitawan ni Gamma. Ito ang litrato ni Mommy. Auntie Charlotte, pwede mo ba itong ibigay sa akin? Gamma, napakahalaga ng litrato sa akin kaya hindi ko pwedeng ibigay sa iyo. Dahan-dahan nitong inalis ang litrato. Sige na, oras na para matulog. Ngunit, shush, nilagay ni Charlotte ang daliri sa labi para paalalahanan si Gamma na huwag gisingin si Alpha at Beta. Kaya wala nang nagawa si Gamma kundi matulog na nakapout. Matapos halikan sa noo, tumayo si Charlotte para umalis. Pagsara ng pinto, binigyan niya si Gamma ng banayad na wave, senyales para matulog na. Ngunit nakatitig pa rin si Gamma sa litrato na nakalapad ang mga mata. Ang mga luha ay nagsisimula ng damaloy. Hawak ang litrato, papasok na si Charlotte sa silid nang may makita siyang maliit na anyo na naghihintay sa pintuan. Robbie, tawag niya habang nilalapitan. Bakit hindi ka pa natutulog? Hindi ako makatulog. Malungkot ang tingin niya. Mamasa-masa pa rin ang mga mata niya mula sa pag-iyak kanina. Mommy, seryoso ba ang kondisyon ni Daddy? Ibinaba ang ulo ni Charlotte dahil hindi niya mahanap ang tamang salita para ipaliwanag. Walang magawa ako dahil hindi ko mahanap si Uncle Dan. Sa sobrang lungkot, tumulo ang luha sa mata ni Robbie. Kung mahahanap ko siya, baka mailigtas si Daddy. Niyakap siya ni Charlotte at pinalakas, hindi mo kasalanan. Bata ka pa at ginawa mo ang lahat ng makakaya mo. Ngunit, huwag kang mag-alala, mag-iisip ako ng paraan. Ililigtas ko si Daddy. Kinuha niya ang litrato para ipakita sa kanya. Tingnan mo, nakahanap ako ng larawan ni Francesco at ipinakita ko kay Bruce ang mga na-discover ko. Naniniwala ako na makakahanap siya ng lead soon. Anong larawan? Ipakita mo sa akin. Sinuri ni Robbie. Ang Francesco ba ay bata pa? Mukha itong dalaga ang taong ito. Paano magiging dalaga? Lalaki ang bata. Hindi makapaniwala si Charlotte. Kinunan ang larawan noong kabataan ni Francesco. Mali ka, babae ito. Itinuro niya ang litrato at ipinaliwanag, maaaring maikli ang buhok at lalaki ang pananamit, ngunit Mommy, tingnan mo ang sapatos niya. Masusing tiningnan ni Charlotte, may bulaklak sa ibabaw ng sandalyas ni Francesco. Hindi lang sapatos, pati ang katawan ay mukhang babae. Sigurado si Robbie, Mommy, mali ba ang nakuha mong litrato? O baka si Francesco ay babae nga? Sa sandaling narinig ni Charlotte ang sinabi ni Robbie, biglang lumiwanag ang isipan niya. Damaloy bigla sa isip niya ang maraming impormasyon. May isang bagay na kapansin-pansin tungkol sa kanya. Mahilig siyang mag-alaga ng mga hayop. Ang cute ni Fifi kumpara sa mabagsik na agila ni Mommy. May leopardo pa si Mommy. Ang galing talaga ni Mommy. Ito si Mommy. Si Mommy iyon. Ito ang litrato ni Mommy. Auntie Charlotte, pwede mo ba itong ibigay sa akin? Habang bumabalik ang mga alaala sa isip niya, napabilis ang tibok ng puso ni Charlotte. Agad siyang bumalik sa silid ng triplets kasama si Robbie. Habang papalapit siya sa pinto, narinig niya ang mga bata na nag-uusap sa loob. Alpha, Beta, nakita ko si Mommy kanina. Ha, talaga, nasaan siya? Dalhin mo kami sa kanya. Wala si Mommy dito, nakita ko lang ang litrato niya. Litrato? Oo, hawak ni Auntie Charlotte yon. Gusto ko sana na ibigay niya sa akin pero tumanggi siya. Kung ganun, puntahan natin at tingnan siya. Agad na itinulak ni Charlotte ang pinto. Nakaupo ang triplets sa kanilang mga kama, hawak ang kanilang maliit na nightlights. Nagulat sila nang biglang pumasok si Charlotte. Nang makita siya, hamupa ang takot. Auntie Charlotte, kinilabutan mo kami. Alpha, Beta, Gamma, lumapit kayo at tingnan. Ito ba talaga si Mommy nyo? Binuksan ni Charlotte ang ilaw at ipinakita sa kanila ang litrato. Oo, iyon si Mommy. Siya iyon si Mommy. Hindi, iyon si Mommy nung bata pa. Ngayon, mahaba na ang buhok niya.
Kahit ano pa, si mommy iyon. Talaga ba ito ang mommy nyo? Tanong ni Robbie, na nababahala, doktor ba ang mommy nyo? Oo, maraming humihingi ng paggamot kay mommy, sagot ng tatlong bata. May sakit ba si Uncle Zachary? Auntie Charlotte, bakit hindi mo pinapagamot kay mommy siya? Dahil sa damdamin, sigaw ni Charlotte, sandali, linawin natin ito. Hindi siya makapaniwala na ang Francesco na hinahanap niya ay babae, at siya pa ang magiging hipag niya sa hinaharap. Baka mali ang litrato, o nagkamali ang mga bata. Hindi ko pwedeng patunayan base lang sa salita ng tatlong bata na 2 taon at kalahati ang edad. Mga bata, itanong ko sa inyo, ano ang pangalan ng mommy nyo? Tanong ni Robbie, na hindi makapaniwala. Tinatawag siya ni Grandma na Francesca. Tinatawag din siya ni Grandpa na Francesca. Gusto siyang tawagin ni Daddy na bad woman. Bulong ni Gamma, na ginagaya si Danrick. Francesca. Nagulat si Charlotte, humingi ng kumpirmasyon. Talaga bang si mommy nyo ay si Francesco? Oo, tinatawag siya ng ibang tao ng ganoon. Si Alpha ang tumango, pero si Grandpa at Grandma, Francesca ang tawag. Kahit kumbinsido na si Charlotte, hindi pa rin siya makapaniwala. Tumawag siya kay Hailey agad. Matagal ang tunog bago sumagot ang gulat na boses ni Hailey. Charlotte, ano iyon? Mukhang natutulog ka. Hailey, may tanong ako. Si Francesco ba ay lalaki o babae? Matagal bago naging malinaw ang isip ni Hailey para sumagot. Charlotte, bakit mo biglang tinatanong ito? Baka hindi siya lalaki. Tinatawag siya ni Dr. Felch na rascal. May paraan ba para makumpirma ito? Tanong ni Charlotte, na nababahala. Oo, nakita siya ng matandang babae malapit sa pasukan ng baryo. Tatanungin ko siya bukas ng umaga. Pakisabi sa akin kapag may nalaman ka. Sige. Pagkatapos ng tawag at matapos ayusin ang mga bata, pumunta si Charlotte kay Ben. Ben, i-picture mo ang litrato at i-post ang ating paghahanap sa internet. Ano? Sa internet? Oo, sa ganitong paraan makikita niya at kusang lalapit sa atin. Naiintindihan, sisimulan ko na. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Charlotte, sabik na naghihintay ng sagot mula kay Hailey. Kasabay nito, umaasa rin siyang makarinig mula kay Ben. Sa sandaling iyon, sigurado na siya na si Francesco ang ina nina Alpha, Beta, at Gamma. Bukod dito, malamang na nasa tabi ni Danrick si Francesco. Sa sitwasyong ito, imposible ang hanapin si Danrick at Francesco. Kaya wala na siyang ibang pagpipilian kundi akitin si Francesco gamit ang pamamaraang ito. Sa agahan ng alas 6:30 ng umaga, tumawag si Hailey. Charlotte, napuntahan ko ang matanda, at kinumpirma niya na babae si Francesco. Sinabi rin niya na nakita ni Dr. Felch si Francesco sa paanan ng bundok nung siya ay 3 taong gulang pa lamang. Pinalaki niya itong parang lalaki at madalas tinatawag na cheeky rascal. Kaya, ano ang pangalan niya? Panghihimasok ni Charlotte. Pinangalanan siya ni Dr. Felch na Francesca Felch. Pagkatapos, binago niya ito sa Francesco. Lahat ay naging malinaw kay Charlotte. Naiintindihan ko. Salamat, Hailey. Pagkatapos ng tawag, hindi na niya mapigilan ang kanyang excitement. Sa oras na iyon, tiyak na si Francesco ang magiging hipag niya sa hinaharap. Noong ginagamot siya ni Francesco, halos palagi siyang walang malay. Tuwing makikita niya si Francesco, nakatikip ang mukha nito kaya hindi niya alam ang itsura niya. Akala ko buong buhay ko na lalaki si Francesco, maliit at payat. Hindi ko inasahan na babae pala siya. Matapos ang lahat ng ginawa namin, hindi ko akalain na mali ang gender. Hindi na nakapagtataka kung bakit hindi namin siya matagpuan. Miss Lindbergh, na-i-post ko na ang abiso, kaya dapat may mga tao mula sa buong mundo na naghahanap sa kanya ngayon. Nag-alinlangan si Ben. Sa paggawa nito, nagdudulot ba tayo ng problema kay Mr. Lindbergh? Matatagpuan ba siya ng kanyang mga kaaway dahil dito? Hayaan mo na, sagot ni Charlotte. Naiwan siyang nakanganga, hindi alam kung ano ang plano niya. Kung matagpuan siya, lalaban ang pamilyang Noct sa panig ng pamilyang Lindbergh, wika niya. Sigurado ako na ang mga kaaway ni Danrick ay walang laban sa pinagsamang lakas ng pamilya Noct at Lindbergh. Tama iyon. Nang ma-realize ni Ben, bumungad ang kanyang pagkagulat.
Miss Lindbergh, napakatalino mo. Sa halip na maging sobrang maingat tulad ng duwag, inisip ni Charlotte na mas mabuting hanapin sila ng lantaran. Kung makatawag pansin man sila sa mga kaaway ni Danrick, lalaban ang mga Knock kasabay ng mga Lindbergh. Kung magkakaisa ang dalawang pamilya, hindi sila matitinag. Kahit gaano kalakas ang kanilang mga kaaway, wala silang dapat katakutan. Gayunpaman, hindi pa niya napag-uusapan ito kay Zachary. Magagalit ba siya? Hindi. Sa ngayon, ikaw ang namumuno sa pamilya Knock. Siguro ni Ben na may ngiti. Gagawin namin ang anumang sinabi mo. Hanggat gumaling si Zachary, handa silang gawin ang lahat ng makakaya. Bukod pa rito, magagamit nila ang pagkakataon upang ayusin ang alitan ng dalawang pamilya. Mula sa puntong iyon, magandang plano ito. Kailangang bantayan mo ng mabuti. Sabihan mo ako agad kapag may nalaman ka, utos ni Charlotte. Pati na rin ang triplets. Bantayan ang sinumang estranghero na lalapit sa kanila. Ibig mo bang sabihin, pupunta si Francesco sa mga bata dahil nag-aalala siya sa kanila? Mabilis na nakuha ni Ben ang plano niya. Oo, sagot niya habang tumatango. Dagdag niya, nagtatago siya dahil nag-aalala siyang pabigatan si Danrick. Pero kapag nakita niya ang balita, hindi niya malalabanan ang sarili. Dahil hinahanap ko siya ng labis, malamang mahihinuhan nila na may malaking nangyari. Habang maaaring malaman ni Danrick na ginagawa ko ito para kay Zachary, bilang ina, tiyak na mag-aalala si Francesco sa kaligtasan ng kanyang mga anak. Kaya, pupunta siya kahit ano pa ang mangyari. Naiintindihan, humanga si Ben sa kanya. Miss Lindbergh, kamangha-mangha ang taktika mo. Huminga si Charlotte at sinabi, ngayon, ang kailangan na lang natin ay maghintay. Sana dumating siya agad, kulang na ang oras. Paano kung nag-isip si Ben sandali at nagtanong ng maingat, paano kung hindi siya dumating? Huwag kang mag-alala, may backup plan ako, tiwala niyang sinabi. Si Robbie ay patuloy na iniimbestigahan ang kanilang kinaroroonan. Hanggat makipag-ugnayan sa amin si Francesco, matutukoy niya ang lokasyon niya. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Napakaganda niyan, sigaw ni Ben. Miss Lindbergh, palagi kang dalawa ang hakbang sa amin. Tumingin kay Zachary na nakahiga sa kama, ani Charlotte, noon, palagi siyang nakikipaglaban mag-isa. Ngunit sa pagkakataong ito, sasamahan ko siya at haharapin ito kasama niya. Maswerte kami na nandito ka, wika ni Ben nang may pasasalamat. Tunay nga na matalas ang mata ni Mr. Knock. Hindi na kailangan pang sabihin, ngiti ni Charlotte sa pagpupuri niya. Sige, simulan mo na ang trabaho habang ako naman ay mananatili sa kanyang tabi. Opo, si Charlotte, na hindi nakatulog buong gabi, sa wakas ay nakahinga ng maluwag dahil nasa aksyon na ang kanyang plano. Pagkatapos maligo at magbihis ng pajama, bumalik siya sa kwarto at nakita na si Zachary ay mahimbing pa ring natutulog. Itinaas ang kumot, maingat siyang humiga sa tabi niya. Bagamat nag-aalala siyang masaktan siya, hindi niya maiwasang hawakan ang kanyang gwapong mukha. Lumapit siya, at hinalikan ang pisngi niya, at bamulong, sisiguraduhin kong maililigtas kita. Walang doubt ang mangyayari iyon. Parang narinig niya ang kanyang mga salita, bahagyang gumalaw si Zachary. Niyakap siya, at unti-unti siyang nakatulog. Dahil sa pagod, natulog siya ng malalim at hindi napansin na nagising si Zachary. Nagising mula sa bangungot, basang-basa siya sa pawis. Likas, tumingin siya sa kanyang tabi. Nang makita niyang yakap siya ni Charlotte, dahan-dahan siyang kumalma. Sandali lang ang nakalipas, na naginip siya na siya ay nasa isang lugar na binalot ng dilim. Doon, hinanap niya ang sinag ng liwanag o kahit 100 palabas. Sa kasamaang palad, wala siyang natagpuan. Habang patuloy siyang naglalakad ng walang direksyon, napansin niyang nasa gilid siya ng bangin. Anumang maling hakbang ay magdudulot ng pagkahulog sa kailaliman. Huminto siya sa takot at hindi naglakas loob na lumakad pa. Ngunit wala rin siyang ideya kung saan pa siya pupunta. Biglang lumitaw ang sinag ng liwanag mula sa likod niya. Nang lumingon siya at lumakad patungo dito, naramdaman niya ang mga kamay na nagtulak sa kanya, na nagdulot ng pagkahulog sa bangin.
Ang matinding sakit mula sa pagkabasag ng lahat ng kanyang buto ay parang totoo. Parang hindi siya nanaginip. Kaya nang magising siya, puno ng takot ang kanyang mga mata. Buti na lang, nang makita niya si Charlotte sa tabi niya, unti-unti siyang nakabawi. Kapag kasama siya, wala siyang kinatatakutan. Niyakap niya sa balikat, dahan-daang inilapit. Pagkatapos, yumuko at hinalikan ang kanyang noo. Nang naamoy niya ang preskong amoy niya, tanging kaligayahan ang nadama niya. Sa sandaling iyon, tunay niyang hiniling na bumagal ang oras. Sa kasamaang palad, hindi titigil ang oras. Ganoon na lamang, dumaan ang mga araw isa-isa. Hindi lumitaw si Francesco, ni hindi rin nakipag-ugnayan kay Charlotte. Nang inilabas ang global search notice, nagdulot ito ng gulo sa internet. Marami ang nagbigay ng impormasyon. Sa kasamaang palad, wala pa ring progreso. Lalong nainip sina Ben at ang iba habang laging handa si Robbie. Kapag lumitaw si Francesco, agad niyang matutukoy ang lokasyon niya. Sa kanilang pagkadismaya, lumipas ang 3 araw na wala pa ring balita mula sa kanya. Kaya naman, nadismaya ang lahat hanggang sa nagsimulang magduda sa kanilang sarili, iniisip kung may mali ba sila. Samantala, malaki na ang pagbuti ng kalagayan ni Zachary. Kaya pumupunta siya sa opisina araw-araw at nakikipagpulong sa mataas na pamunuan ng kumpanya. Ipinagkakatiwala rin niya kay Johan at Spencer ang napakaraming bagay. Pagkatapos ng lahat, wala na siyang pag-asa na gumaling. Ang gusto niya lang ay ayusin lahat ng kailangan sa kanyang natitirang araw upang mamanahin ni Charlotte ang kumpanya ng matatag. Kasabay nito, tumindi ang kanyang pangangailangang ayusin ang kasal. Kahit papaano, gusto niyang mabigyan si Charlotte ng tamang kasal bago siya pumanaw. Noong araw na iyon, lumapit si Lucy upang paalalahanan si Zachary. Mr. Knock, nagdaraos ang Gold Group ng isang bangkot ngayong gabi upang ipagdiwang ang paglulunsad ng kanilang proyekto. Tumawag si Miss Gold kanina at nais malaman kung dadalo ka. Halos nakalimutan na ni Zachary ang bagay at naalala lamang nang tanungin siya ni Lucy. Tumanggaw siya at sumagot, "Opo, naihanda mo na ba ang regalo na sinabi kong iprepara?" Kabanata 1450. Handa na. Inabot ni Lucy kay Zachary ang isang kahon na mukhang mamahalin. "Magaling, ayusin mo na ang kinakailangang hakbang ngayon," iniutos niya. "Opo, Mr. Knock." Pagkatapos umalis ni Lucy, binuksan ni Zachary ang kahon. Habang tinitingnan ang mga dokumentong naroon, napaisip siya ng malalim. Bagamat alam niyang delikado ang hakbang na gagawin niya, handa pa rin siyang magsugal. Ring, ring. Sa sandaling iyon, tumunog ang kanyang telepono. Si Nancy iyon. Agad niyang sinagot, "Hello, Mr. Knock, makikita ko ba kayo ngayong gabi?" Bagamat medyo malayo ang kanyang tinig kumpara dati, ramdam ang kakaibang pananabik. Simula nang magsalita si Zachary ng prangka sa kanya, tumigil na siyang abalahin siya. Sa huli, isa siyang edukado at may pinag-aralan na dalaga mula sa kilalang pamilya. Kahit gaano niya kamahal si Zachary, hindi siya nagdidikit ng labis sa kanya. Alam niyang ang pagsisiksik sa isang taong tulad ni Zachary ay magdudulot lamang ng sama ng loob sa kanya. Kaya pinili niyang bitawan ang panliligaw. Kahit na araw-araw siyang pinahirapan ng kanyang pag-iisang pag-ibig, mas mabuti yun kaysa mapuot siya. Kahit hindi sila maaaring magsama, gusto pa rin niyang manatili sa magandang impresyon kay Zachary. Marahil, may pagkakataon pa siya sa hinaharap. "Magkita tayo mamaya," sagot ni Zachary. Pagkatapos ng tawag, nagpatuloy siya sa kanyang trabaho. Habang abala sa mga dokumento, may narinig siyang kumakatok sa pinto. Ngunit hindi nagpakilala ang tao. Tumingin siya sa live feed ng security camera sa computer, nagulat siya. Gumamit ng voice command para buksan ang pinto at tumayo upang salubungin ang bisita. "Bakit ka nandito?" "Hubby." Pumasok si Charlotte na may ngiti habang may dalang 2 lunchbox. "Gutom ka ba? Naghanda ako ng pagkain para sa iyo. Tikman mo agad." Ang bait naman. Pinanood ni Zachary habang inilalabas niya ang mga bahagi ng lunchbox isa-isa. Nang makita ang masarap na pagkain, lumitaw ang kaakit-akit ng ngiti sa kanyang mukha. "Paborito ko ang lahat nito. Ginugol ko ang buong umaga sa paghahanda." Iniabot ni Charlotte ang kubyertos. "Sige, tikman mo na." "Opo."
Matapos tikman ang bawat putahe, tumanggaw siya na may ngiti. Bumuti ka na. Haha, dahil ilang araw na rin akong nagluluto, wika niya. Pinagmamasdan niya si Zachary habang kumakain at naramdaman ang labis na kaligayahan. Hiningi ng mga bata ang meat fondo kagabi, kaya iyon ang ihahain natin ngayong gabi. Inutusan ko si Mrs. Ralston na ihanda ang mga sangkap. Dadalo ako sa isang banquet mamaya, wika ni Zachary. Kaya baka dumating ako ng huli. Anong banquet? Nagkunot ang noo ni Charlotte. Kamakailan, palaging nag-aalala si Charlotte sa pagpunta ni Zachary sa opisina. Araw-araw, pinaaalalahanan niya si Ben na bantayan siya sakaling may mangyaring hindi maganda. Kaya, pagdadala ng pagkain ay dahilan lamang para suriin siya. Kaya nagtaka siya kung bakit iginiit niyang pupunta sa banquet. Inorganisa ng pamilya Gold, sagot ni Zachary ng tapat. Bago ito, tinulungan ako ni Nancy. Bilang kabayaran, ipinangako kong dadalo sa banquet. Dahil naantala nila ang banquet para sa akin, hindi tama kung hindi ako dadalo. Bagamat medyo naiinis, makatwiran ang paliwanag niya kaya hindi na niya sinabi ang kanyang sama ng loob. Sige, gawin mo kung yun ang gusto mo. Kumurap ang mga mata ni Zachary at ngumiti sa kanya. Naiinis ka ba? Hindi. Binigay niya ang side eye at nagbanta, mas mabuti bumalik ka ng maaga. Kung hindi, hindi ka makakapasok sa ating kwarto. Haha, sige, pupunta ako para suklian ang kanilang kabutihan. Pagkatapos, babalik ako. Bumalik bago mag-alas 9, utos ni Charlotte. Tandaan mo. Alam ko. Hinaplos niya ang kanyang mukha bago kumain ng kaunti. Dapat ka ring kumain. Pagkatapos kumain, dinala ni Zachary si Charlotte sa board meeting. Dito, opisyal niyang ipinakilala siya sa lahat at inanunsyo na magpapakasal sila sa susunod na Lunes. Natuwa ang mga nakatataas sa kumpanya. Sa mga nakaraang linggo, nakita nila ang unti-unting paghina ni Zachary at nag-aalala na baka bumagsak siya anumang oras. Kaya labis ang kanilang tuwa sa biglaang magandang balita.